Nandito yung tsinelas niya. Nandito rin yung gamit niya. Pero walang tao. Nanay Nonay, binato. Matapos nga ang araw na ginawa ni Nanay Nonay ang isa sa pinakamalala na ginawa niya sa amin, ay pinuntahan namin siya sa kanyang tinitirhan. Ito, tsinelas niya oh. Walang tao? Wala rin. Ha? Wala. So wala rin. Ah, dito siya natutulog. Kasi andito yung ano oh. Andito yung unan niya tsaka kumot. Kaya't saktong alauna ng hapon ay nagbiyahe kami ni Rans patungo sa lokasyon kung saan siya nakatira. Kung kaya't samahan nyo kami dahil nasa dulo ng video na ito ay ang pagpunta natin sa DSWD. Mga kabayan, ngayong araw ay susubukan namin na puntahan si Nanay Nonay dito sa lugar niya o sa tinitirhan niya. Kasi nga po, ngayong araw talaga nag-aantay kami ng result doon sa sinasabi ng isa sa namumuno dito na may kakausapin na ang DSWD para nang sa ganun mapagdesisyon na ito si Nanay Nonay. Pero kung sakali man na hindi magawa nito ng step o ng hakbang ng pamunuan dito sa bayan ng Kapalonga, ay siguro oras na ito para kami na mismo yung gumawa ng paraan. Iniisip kasi namin pwede natin siyang ihatid doon sa kanila, pero hindi ko alam kung i-accept siya ng mga anak niya dahil nga sa ganito siguro yung ginagawa niya kaya natatakot. Gustuhin man natin na may parehab si Nanay Nonay para na sa ganun ay safe siya doon. Siguro ang gagawin natin mga kabayan, kukunin ulit natin yung loob niya, susubukan natin. Pero ngayong araw, hindi ko alam kung malalapitan natin siya. Susubukan natin. Kung nandito, susubukan natin malapitan. Pero kung hindi naman, titingnan lang natin yung sitwasyon niya. Tapos, hahanap tayo ng timing, ng perfect timing para makausap natin siya, para makuha natin yung loob niya. Tapos, isasama natin siya sa kung saan natin pwedeng idala si nanay. Kung i-accept ng mga anak, dali natin doon. Kung hindi, dahil sa iyo nila mga pag-ugnayan, bahala na basta may lipat natin si Nanay Nonay. Kesa mapahamak siya dito mga kabayan sa ibang mga tao. Di natin alam ang pag-iisip ng ibang tao dito na pwedeng magawa sa kanya ng hindi maganda. Dahil nga sa gantong ginagawa niya, nananakit na talaga siya. Ultimo mga tano, din niya pinapalampas. Wala, na talagang sobrang wild na talaga as in. At hindi naman natin ginusto na hindi natin siya masuportahan. Kasi alam niyo naman, sinabi ko nga sa inyo after nung nangyari sa amin, nung pangalawang beses, ay hinahanap namin siya ni Rans, wala na siya dito talaga. Hindi namin nakikita talaga. Pumupunta kami dito sa may kubo niya dito sa may malapit sa batuhan, dun sa kabila, hindi itong maliit. Pero wala talaga siya. So, kasi nga gusto naming ipagpatuloy sana, parang sa ganun, baka nagugutuman nga, kaya nagkakaganon. Pero ay wala siya, hindi natin mahanap. So, kahapon lang siya ulit sumulpot at ganun nga yung ginawa niya sa shop namin. Mabuti na lang din at walang nasaktan sa mga nasa loob ng shop. Kasama ko ngayon si Rans. Dito si Rans TV. Yan, supportan nyo din yung mga... Nagpa-vlog ka pa ba? Hindi pa nakapag-upload din. Hindi pa nakapag-upload, hindi pa nakapag-video. Walang makaka-content. Busy din baga. Oo, kasi sobrang busy din. Siyempre may mga personal matter din naman na ginagawa. Grabe, sobrang dumi ng dagat Kasi nga, sobrang sunod-sunod na pag-ulan. Ang dami din ditong landslide. May mga hindi passable na daan. Kaninang umaga, sobrang lakas pa rin dito ng ulan. Ngayon lang medyo tumigil-tigil. Kaya samantalahin natin itong pagkakataon. Grabe, ang daming nyug kita nyo yan, sobrang dami. Mga inanod galing sa kung saan, siguro doon sa kabila. Saan kaya galing to, Rans? Sa ilog. Ha? Sa ilog. Sa ito mga nyug, inaabot dito? Grabe Paglalabas ng ilog galing doon yung ilog, lalabas doon. Tapos i-ano siya dito. I-ano dito? Ano dito, ng alon. Grabe. Basura to, linisin to ng tao, sigurado. Sino maglilinis ito? Tao rin? Oo, tao rin. Pag medyo maaraw na, unti-unti lang susunugin yan dyan. Pag medyo maaraw, susunugin ng mga tao. Oo. Kumbaga dito nagkakaroon ng bayanihan siguro, Oo. Tinatawag na parang bayanihan. Kasi tulong-tulong yung mga tao maglinis.
Grabe na po talaga. Hindi ko na-expect din na kahapon nung pagdating mo hindi mo pa alam. Na, Yun nangyari, hindi mo pa alam ano. hindi pa. Kasi nagulat ka nung nakita mong basag yung salamin ay. Kaya nga, pagdating ko dun sa shop nyo, sabi ko, nangyari dyan. Tapos yun nga, nag-ano na kayo na yun nga, si Nanay Nonay nga. Eh, sabi ko naman, di ko naman nakasalubong dun. Oo, kasi iba nagpaayos ako ng yung, motor. iba yung dinaanan niya. Oo, iba yung dinaanan Kasi si Rans niya. kahapon, nag-waiting ka lang kahapon, di ba? Kasi ako pala yung nag-waiting. Eh, nagpapaayos ako ng nagpapaayos ka pa ng motor. Mm. Sakto naman nung katapos ko lang gumawa ng mga cakes. So sabi ko, nag-chat si Rans, nagpapaayos pa siya ng motor. Kaya sabi ko, habang nag-atay ako kay Rans, magpapahinga muna ako sa loob. Sakto naman na may gumagawa doon sa shop namin ng internet. Nagpapalit ng router. Tapos, hindi ko alam kung nakita ako ni Nanay Nonay. Tapos nung pagpapahinga ko sa loob, bigla na lang may tumunog nga na salamin na nabasag. At yun na pala, binato na pala ni Nanay Nonay. Napagkamalan niya daw, sabi nung anak ni Commander, baka yung gumagawa ng internet. Kasi doon daw siya nakatitig na hindi na talaga umalis ang titig dun sa gumagawa ng internet dun sa na lalaki. At nang papalapit nga kami ay nakita namin na hanggang sa ngayon pala ay ayos pa rin ang maliit na ginawa niyang tahanan. Nandito na tayo sa bahay niya na maliit. Susubukan natin kung nandito. Baka tayo habulin. Ha? Ito yung isang bahay niya. Pero di ko sigurado kung may tao. Nakasarado ang kanyang munting pintuan kaya hindi namin alam kung naroon siya sa loob. Parang wala yata. At sa totoo lang ay medyo nag-aalangan na nga rin kami dahil nga sa pinapakita sa amin ni Nanay Nonay na kanyang pagiging agresibo. Nandito yung mga gamit niya. Nandito yung mga gamit tapos nandiyan yung tsinelas. So possible baka nandito sa loob yun. Pero hindi ko alam kung okay siya ngayong araw kasi sa nakikita namin sa kanya ngayon ay hindi lang gabi na umaatake yung talagang pagiging well niya, pati araw talagang grabe na yung kanyang sakit. Kung pumayag lang sana ito si Nanay Nonay noon na may paggamot natin at hindi niya tayo tinatakasan, hindi sana siya umabot sa ganito na punto. Mayroon sana ako nakikitang siwang ngunit hindi masyadong maaninag sa loob dahil nga medyo madilim ito. Titingnan ko dito, silipin ko. Kailangan ka... Ha? Wait lang. Silipin ko dito. At pilit ko nga itong sinisilip ngunit hindi ko talaga makita dahil nga talagang madilim. Ngunit may nakikita ako dito na isang piraso ng kanyang bag. Parang wala yata. At tuluyan ko na nga nakita ang loob ng kanyang munting tahanan at nakikita ko nga na wala siya rito. Wala. Nandito yung tsinelas niya. Nandito rin yung gamit niya. Pero walang tao. Ito, tsinelas niya. So ibig sabihin, itong bahay na to ay tinitirhan niya pa rin talaga. Kasi tingnan nyo naman, para talagang isang survivor talaga yung ginagawa niya dito, na pinagtatagpi-tagpi niya ng mga sako. Tapos nandito yung mga gamit niya. Ito yung bag na nakita ko kung dala-dala niya kahapon. At saka nandito nga yung tsinelas niya. So possible baka nandoon siya sa kabilang kubo. Baka nandoon. Pupuntahan natin doon. Subukan natin puntahan para na sa ganun ay malaman natin. Sa totoo lang, nakakaawa po si Nanay Nonay sa
sa sitwasyon niya. Sa totoo lang, kami awang-awa din kami kahit na ganito yung ginagawa niya sa amin. Andun pa rin yung awa namin sa kanya kasi nga alam naman natin na hindi nga niya alam yung ginagawa niya, na kumbaga kung siguro nasa tamang kaisipan lang si Nanay Nonay, alam niya na tayo yung isa sa nagmalasakit at nagmahal sa kanya. Hindi niya sa atin gagawin yung ginawa niya mula pa sa atin, di ba? Na dumating pa sa point na masasabi kong pagtatangka na rin sa buhay natin yon, na kaya nga lang hindi niya alam yon, na binato niya tayo ng bote, na sabi ko nga kagabi na kung tinaman tayo sa masela na parte ng katawan natin, pwede natin ikasawirin yon, di ba? Kung sa batok, maputulan, mapapatid ang katawan, kasi bote yung bubog yun. So yun nga lang, hindi niya kasi alam. O, tara, subukan natin doon sa kabila. Tingin mo nandun? Lalapitan ba natin? Parang wala naman. Ha? Parang wala. Tara, subukan natin lapitan para malaman natin. Wala namang masama, baka sakali tayo. So tara, pupunta tayo dito sa kabilang bahay niya. At sabi ko nga, hindi pa naman huli ang lahat. Kasi hanggat hindi pa naman namin si Nanay Nonay nadadala sa Rizal, pwede pa makipag-ugnayan yung mga anak niya. Kasi nga, ang magiging plano na lang namin dito ay hindi naman kasi pwedeng dalhin natin si Nanay Nonay sa kung saan saang bayan lang. Kasi syempre, kawawa din. Pangalawa, ay pwedeng delikado din yung buhay niya doon. Pangatlo, ay doon naman siya manggugulo. Kaya ang dapat, dalhin natin siya sa Rizal, sa barangay doon sa Rizal, at sila na ang bahalang mag-assist kay Nanay Nonay, o kung ibabalik nila sa mga anak, kung ituro ni Nanay Nonay sa kanila, di bahala na po sila. Ang mahalaga ngayon, kaya tayo nandito ay makuha natin yung loob niya ulit at malaman yung sitwasyon niya. Dalawa pa rin yung bahay na tinitirahan niya, kasi itong kabila may mga cover pa rin, oh. Ibig sabihin, naglilipat-lipat siya ng tirahan. Subukan mo rin silipin. Kahit dyan ka lang sa medyo ulan na pati. Lakas ng dagat, mga kabayan, oh. Umuulan na. Subukan lang na rin sa silipin dito. Nandyan? Nandyan, Rans? Wala rin? Walang tao? Wala rin. Ha? Wala. So wala rin. Dito siya natutulog. Kasi andito yung ano, oh. Andito yung unan niya tsaka kumot. Pero andun yung bag niya sa kabila. Saan ka pumunta yung si Nanay Nonay? Yung bahay niya, oh. Tingnan natin, pasukin natin. Hindi kaya biglang dumating, baka magalit sa atin. Oh, andito yung mga gamit niya, oh. At dito natin makikita ang matinding dinadanas talaga ni Nanay Nonay dito sa kanyang tinitirahan, dahil meron lamang siya ditong iisang piraso o dalawa ng kanyang unan na hindi pa natin alam kung saan ito nanggaling. At ang mga nagsisilbi niyang kaldero na kanyang pinaglulutuan, na sabi niya ay dala pa niya ito galing sa Rizal. At meron din siya ditong ilang piraso ng mga damit na sa nakikita ko ay wala na rito ang mga damit na ibinigay sa kanya noon ni Commander. Andito yung unan, andito yung lutuan, andito yung higaan, kumot, towel, mga plato. Ang dami niyang isda, oh, ng mga tuyo-tuyo. So ibig sabihin, tama yung sinabi niya na naglilipat-lipat siya ng tirahan, minsan doon, minsan dito. So wala tayong nadatnan dito na Nanay Nonay, na sana ay subukan nating mapalapit ulit sa kanya para makuha natin nga yung loob niya. Yun na lang yung magagawa natin ditong paraan, nang sa ganon ay madala natin siya sa lugar niya at hindi na mag-stay dito, kasi nga nakakatakot na baka may masaktan si Nanay Nonay dito na hindi siya mapagbigyan, di ba? Kasi hindi natin alam ang isip ng tao, lalo na kung mga lasing. Matagal ko na itong sinasabi. Kaya sana sa mga anak ni Nanay Nonay hindi pa uli ang lahat. Kung ayaw man ninyo dyan sa lugar ninyo, sa bahay ninyo,
ditulungan nyo na lang kami na madala doon sa rehabilitation dyan sa inyo. Kasi dito walang rehabilitation dito. Wala din ditong, ano yung pinagdadala na may mga mental hospital, wala rin yan dito. Sa Pili lang meron, napakalayo nun. At hindi ko alam kung i-accept kasi nga sabi, kailangan ng kayong mga anak. Pero wala naman kayo, di ba? Wala naman kayo. Hindi naman kayo nakikipag-coordinate sa akin. Nag-chat ulit ako kagabi sa anak na sabi ko, ganito yung ginawa ng nanay nyo, please lang makipag-coordinate kayo sa amin, pero walang reply. Kaya, ayun, ang hirap pala pumasok sa mga ganitong sitwasyon. Tingnan natin, baka mamaya nandyan habulin na lang tayo ng itak. Kasi kahit araw nga, hindi na siya okay. Tingnan natin dito. At habang nananatili nga kami rito ay inabot na kami ng malakas na ulan. Yan, tumila naman na yung ulan. At pupunta po tayo ngayon ng Municipal Hall ng Kapalonga sa munisipyo. At may kipag-coordinate din tayo at di ko kasi alam kung nagpunta ba ng DSWD yung nakausap namin kahapon. Pero mainam din na tayo din mismo pupunta doon para malaman na natin yung sagot sa pwedeng gawin. Pero ayun nga, alam niyo naman, nasabi ko na sa inyo dati na nung time na ginawa ni Nanay Nonay yung unang beses na ginawa niya, na nagpunta siya sa shop, na nanakit din siya, ay nakapag-coordinate naman tayo at ang sinabi nga ay ang kailangan daw para madala sa rehabilitation ay yung consent ng kanyang mga anak. Pero ngayon nga na ayaw makapag-coordinate ng mga anak, ito yung kailangan nating malaman kung may iba pa bang pwedeng gawin para sa ganitong problema. Kasi ang dami din comment na nabasa ko kagabi na sabi nga, bakit daw ganun yung mga pulis na antayin pang makagawa pa ulit ng susunod na hindi magandang gawin niya bago pagagawa ng action, na dapat talaga naman sa totoo lang ay on the spot gawa na ng action yon. Kasi marami na din ako nakita na ganitong pangyayari, lalo na kina Commander sa Isabela. On the spot mismo kapag ganito, hulihin agad yan ng mga pulis at ikukulong pansamantala, at kapag kumalma tsaka naman titingnan kung ano yung process na pwedeng gawin. Ganun yung nakikita ko. Pero dito kasi iba yung nakita ko kahapon sa paglapit namin, kaya wala tayong magagawa doon. Kasi sila yung nasa posisyon para gawa ng hakbang para sa legal na process sa ganun. Diretso na tayo, Rans. Ha? Habang di pa na ako. Sabit yung pa ako. Grabe basura eh. Tayong basura. Gas station stops and fast food runs, making memories fast. Every mile story and we're living it to last. From the city lights to the country skies, we're all about the ride. Dito na tayo ngayon sa Municipal Hall ng Kapalonga. Susubukan nating pumunta sa DSWD para maayos na po natin ito, para na sa ganun ay hindi na ito lumala pa. At kagaya nga na sinabi ng mga comment nyo, ay baka sa susunod ay hindi lang ganito na yung magawa ni Nanay Nonay, baka pati buhay na yung nakataya sa ganitong sitwasyon niya. No? May buhay na masaktan, may masaktan. Kaya tara, pasok tayo sa loob. At bilang pagbibigay ng kanilang privacy ay mas minabuti na lang namin na hindi na ipasok ang camera sa loob habang kami nag-uusap. Pasok tayo dito. Ay, may tatanong lang po sana ako. Ay, may concern lang po sana ako, ma'am. Ano ko yan pwedeng gawin po dun sa... Kasi mayroong ditong yung medyo wala siya sa tamang pag-iisip na matandang babae. Na ilang beses na kasi siya nag-attempt dyan kahapon. Binasag niya yung salamin ng shop namin dyan, yung David's. Binasag niya yung salamin. Tapos bago pa yun, before pa yun, may nangyari na time na binato niya ako ng bote ng inumin. Buti nakailag lang ako. Tapos basta maraming beses na po siya dyan. Siguro pang 4 na beses na nanggugulo. Tapos base nga po kay Ma'am Barbo din, nung isang gabi, mga tanod naman yung pinag-anuhan niya, diskitahan. May batas po ba para sa ganun na anong pwedeng gawin? Ang kasi niyan, concern ng health yan, pwede nilang i-refer yun sa... Bila na yun.
mental health. I-refer po sa mental health, gano'n. Sa mental hospital. Mental hospital. Pero di ba dito po sa atin, sa Pili lang yata meron? Meron. May posibilidad kayang kunin dito, gano'n? Kung sakali man? Hindi sila nakuha. Sila, i-refer doon. Dadalhin doon. Kung sa ano yan, transportation, pwedeng matulungan. Ng municipal hall ng Kapalonga. Ang kinakatakot ko lang po, ma'am, baka may time na may taong hindi siya mapagpasensyahan, mapasama palalo. Kasi kahapon, binasag niya sa buti, hindi tinamaan yung mga tao dun sa shop namin kahapon. Kaya basag na basag yung salamin namin dun. Naman siya na-interview. Ano po siya, taga Rizal, sa Manila. Wala siyang kamag-anak dito. Kasi minsan na po namin siyang tinulungan. Sinatsagaan namin siya, binibigyan namin ng cash, halos every other day, groceries. Pag nag-okay na yan sa mental hospital, na yung medyo nakakausap na siya ng matino, so magkukwento siya kung tayo saan talaga yung totoo, sino ang... Pero nakausap ko po yung mga anak niya. Pero ayaw po siyang puntahan. Sabi ko nga po, makipag-coordinate kayo, tutulungan namin kayo, kahit service namin gamitin, madala dyan sa inyo, o sa rehabilitation dyan sa inyo, kasi kayo ang kailangan. Ibig sabihin, nakausap. Pero ayaw po nila talaga. Natakot po siguro sila kasi ganyan nga po siya. Pwede kasi yan dalhin. Kung Rizal siya. Opo, Rizal. Kung meron dun rehab, pwede doon dalhin. Yun nga po ang gusto ko sana. Doon. Kaso nga lang po, hindi namin pwedeng kami ang magpapasok kasi kailangan talaga yung mga anak po, di ba? Ang naan doon. Kung ang ano naman niya, kung wala talaga, ano mo talaga na wala talaga kayong natitrace, wala man matrace na family niya. And then, kapag na siya, yung social worker dun sa mental, sila na bahala mag-ano. Paano kaya possible na madali ma-report po doon? Sa mental hospital ng Pili? Wala po kayong contact doon sa ganun? Wala doon, pag dinala mo, yun. On the spot dadalahin? Ang lang doon, kung wala, kapag may family talaga, babantayan mo siya. Yun nga talaga, pamilya talaga lagi po, May magbabantay sa kanya. Kung wala namang family, ganyan, wala mang nakuha ng family. Ewan ko kung natanggap pa sila nung walang family. Walang consent ng pamilya. Kasi kung ganyan na nga. Inisip ko po kasi baka ulitin niya na naman. Ano ba, papagawa na naman namin yan, tapos mamaya batuhin niya na naman. Yung makipag-anuhan din na ito pagtulungan na din ng poblasyon, tapos dito kung paano siya matulog. Re-repair na talaga ng doon ng tao. Paano po ang sunod kaya naming step na pwedeng gawin? Kung maantay namin mag-atempole o ano? Hindi. Yun na nga, yun ang pagplanuhan. Nadala siya sa mental. Okay po. Diba nabanggit niyo po sa amin na pwedeng servisan ng municipal hall ng Kapalonga? Kasabi ni si DRR. Sige po. Bali... Siguro, punta na. Dat po sana siguro makontak muna kung tatanggap sila ng walang ng family. Di ba ka pwede pong i-declare na hindi talaga natin alam yung Kung matutulungan niyo po kami na madala doon. Kahit sasama kami para magbigay doon ng statement. Po, sa vlog namin, napanood nila. Tapos nag-comment, kami yung anak, ganito ganyan. Sabi ko magpagtulungan kayo sa amin, ayaw naman nila. Kaya nga po ay. Noong una po, inoferan ko pa sila, nasagot ko yung pamasahe nila, pauwi dito, tapos pabalik, kunin lang nila yung nanay nila dito. Wala naman po. Ayaw. Hindi naman pwedeng saktan.
Pwede ba? Pumasok. Babae po. Babae ba yun? Oo. Babae yun. Umunod na yun. Akala ko Hindi po yung madalas na naghuhubad-hubad dyan, yung paglakad-lakad din dyan na madalas nagwawala dyan paggabi. Ano naman yung babae? Matagal na po yun dito. Yung lalaki, may lalaki pa rin kasi. Iba po yun. Na medyo mahaba ng buhok na kulot. Babae po yung sinasabi ko. Oh, babae. O yun. Ay, babae ba siya? Kung lalaki siya. Siya. Kasi gusto din dalhin sa mental hospital ng sakyan ng... Kay doktora po. Oo, kay doktora yun. Yung ambulance po. Kasi nakaperwisyon na dito ay kahapon binato niya yung shop namin dyan eh. Ano sir, pag dadalhin mo sa kadlan yan, may kasamang pamilya yan. Nag-admit ng pasyente lang. Walang ang pamilya. Yun talaga palang kailangan ano. Masasayang ang biyahe kapag hindi sila nag-admit sir na ano. Walang pamilya. Walang kasama. At sa haba nga ng pag-uusap namin dito ay parehas at parehas lang din ang kanilang sinasabi na kinakailangan talaga ang mga anak para madala sa mental hospital o kaya naman ay sa rehabilitation. Sa madaling salita, sila talaga ang susi para madala ang kanilang ina sa maayos na kalagayan. Ayun mga kabayan, at nakuha ko na yung contact tapos yung page ng hospital sa Kadlan sa Pili. So wala talaga, lahat sila paulit-ulit lang ito na nangyayari. Talagang anak at anak, pamilya at pamilya yung hinahanap nila para daw i-approve doon sa mental hospital. Ganito rin yung nilakad ko noong nakaraan. At kaya ko lang nilakad ulit ngayon, baka may iba pang paraan pero yun talaga, walang iba. So ngayon tatawagan ko itong baka makikiusap ako na kung pwede nilang kahit walang mga anak, baka sakali na lang tanggapin. Pero kung hindi, wala na talaga tayong magagawa dito. Ayaw nyo naman sa amin makapag-coordinate, pero dyan din naman sa lugar ninyo. So sa barangay ninyo dyan, puntahan nyo na lang, abangan nyo na lang sa vlog kung nasaan yung nanay nyo, kung nandiyan na sa barangay ninyo dyan. So grabe na po itong pag-aasikaso natin dito kay Nanay Nonay mula pa noong that day na nang gulo siya sa atin dito na pag-aasikaso namin. Lahat na lang ginagawa natin para lang dito, para lang may isaayos siya, pero mismo mga anak ayaw makapagtulungan, kaya wala na po akong magagawa sa inyo. Kaya tara,